seconds before airing time. Prepare for countdown in 10, 9, 8, 7, 6. Nauuna sa talakayan. Umabante sa balitaan. 92.7 DSAN. Mga umaga Pilipinas. Madyamay na at tanda. Mula sa luwagang pampalitaan ng DSAN 92.7 Radyo Abante. O yung lingkod, Christian Salvador. At ito naman po si Cassandra Apostol, maghahatid sa inyo ng mga nagbabagang balita sa oras na ito. Sa ulo ng mga balita, pagkainian ng aning na sundalo na sumigat 20 sugatan sa enkwentro laban sa komunistang grupo, pinananalang ni President Rodrigo Duterte. Walang kinikilingang pamamahayag binigyang din sa Regional Schools Press Conference. Pagkikaya ng 4-day work week scheme ni House Minority Leader Benny Abante Jr. Kinonta ni dating Metropolitan Manila Development Authority Chair at Marikina City Representative Bayan Bernardo. Katapangan ng mga sundalo sa labanan kontra sa komunistang grupo, pinaramalan ng Pangulong Rodrigo Duterte at para sa mga detalye. Di tinawag mismo ni President Rodrigo Duterte sa Ramloc Marcang, Caloocan City, ang Order of Lapu-Lapu Rank of Kanasang sa aning na sundalo na si Luis sa nangyaring magbakan sa Barangay Eastern Samar laban sa puwersa ng komunistang grupo nitong Lunes. Nagkaroon ng pakikirami ang Presidente sa mga pamilyang naiwan ni Staff Sergeant Les Adulco, Sergeant Ronaldo Go, Sergeant Liman Bano, Corporal General Brunay, Cantoy Agulio at Private First Class Charlie Del Rosario. Makamatagap naman ang 20 sundalo sa nangyaring enkwentro ng Order of Lapu-Lapu Rank of Kampilan na sa pinakitang kapayanihan sa labanan. Pagbibigay ng listahan ng mga high-value drug targets kay Vice President Leni Robredo Criollo ni Philippine National Police OIC Lieutenant General Archie Gamboa, Cassandra Apostol, mag-uula. Isinakamalan ni Philippine National Police OIC Lieutenant General Archie Gamboa na hindi kailangan ni Vice President Leni Robredo na malaman ang buong lista ng mga high-value drug targets bilang co-chair ng Interagency Committee on Anti-Illegal Drugs. Ito ay taliwas na naging pahayag ni Philippine Drug Enforcement Agency Chief Aaron Aquino sa isang panayam sa ayon siya sa pagbibigay ng buong lista ng HVE kay Robredo. Ikinababahala rin ni Gamboa ang maaaring pagkawala ng garantiyang mananatiling classified ang nasabing impormasyon sa kamay ng Vice Presidente. Cassandra Apostol, nag-uula. Salamat, Cassandra. Magpapalik kami matapos sa ilang paalala. Komplikadong proseso, sobrang perwisyo. Sa katulad kong ordinaryong Pilipino, dapat tulungan niyo ko. Ang RA 11055 o National ID System ay makatutulong upang mapabilis at mapagaan ang transaksyon sa mga pampubliko at pribado sa sektor na nangangailangan ng iba't ibang ID. Maaari na kumuha ng National ID in July 2020. Malaking pagbabago, transaksyon oras mismo. Sa tulong ng pambansang ID system, i-aasenso. At kami nagbabalik para sa matikabong balitaan. Nagsasagawa ng 4-day work week scheme ng mga kumpanya gustong pagdibayin ni House Minority Leader Benny Abante Jr. Julia Manapan, magbabalita. Hindi kaya ni House Minority Leader Benny Abante Jr. ang mga pribadong mga kumpanya na sumunod sa inukayang 4-day work week scheme upang mapaluwag ang daloy ng trapiko sa paglalapit ng Pasko. Aniya, dapat magamit ng gusto ang Telecommuting Act na kung saan pinapayagan ang mga empleyado na magtrabaho sa kanilang bahay. Pinabulaanan naman ito ni dating MMDA Chair at Marikina City Representative Bayani Fernando ang pahayag ni Abante. Ayon kay Fernando, mas mapapabilis ang daloy ng trapiko kung ang kanilang officers ang babaguhin. Julia Manatan, nagbabalita. Congressman Yap Nakisibato, mga bigat na parusa sa mga taong mapang-abuso sa otoridad. Yasmin Arbiz, magbabalita. Napalang sa muling batas sa magpapato ng malunod na palusot sa mga taong malangat dito makakapatay sa mga otoridad matapos mapanood ni Congressman Yap ang sinapit ng traffic enforcer ng Manila Traffic Parking Bureau na si Adrian Lim nang pinalagkat sa kalsada plano pang mapitin sa truck ngunit ito naman ay nakaiwas at tumalon. Nangais siyang mas restituhin ng mga mamamayan ng otoridad ang ginagawa lamang kanilang trabaho. Sa ngayon, nakakulong na sa Manila Police District Station 3 ang SUV driver si Orlando Ricardo habang silip naman ay tamo ng sugat silang bahagi ng kanyang katawan. Yasmin Arbiz, nagbabalita. Ang mga layunin at journalismo natutunan ng mga lumuhog sa Regional Schools Press Conference 2019. James Paano,
Inaluhan ng 12 dibisyon ng Caraga Region ang formal na pagbubuka sa RSPC 2019 sa Tandag City. Inumpisahan ng 5 araw na kanyang palag sa isang talumpati kung saan binigyan din ng malaya o walang pinitilingan at aktibong mamamahayag. Ayon sa salita, kailangan ng ating bayan ng mga journalists na maghati ng purong katotohanan na pupukaw sa kaisipan ng mga simpleng tao ng lipunan. James Paano nagpabalita. At yan po ang mga balitang aming nakatapatid sa inyo ng DXAN 92.7 Radyo Awante. Ako yung lingkod, Christian Salvador. Cassandra Apostol na nagsasabi.